Sawela ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCN News Filipino Views Channel TV 83. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala asrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh sa mga kapatid nating Muslim. Kapayapaan doon sa mga tumatahak sa tamang landas, doon sa mga kapatid natin na hindi Muslim. Muli akong nagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagbibigay sa akin muli ng lakas upang makabalik sa ganitong gawain. At ganoon din ay nagpapasalamat ako sa ating direktor sa pag-iimbita sa ating muli sa kabila ng matagal kong pagkakawala dahil sa matinding kalagayan ng katawan o matinding kalagayan ng sakit. Mahabang panahon, no, Direk, parang 5 taon yata o mahigit pa. Mulit-muli po ito po si Abdul Karim Dagohoy na inyong makakasama sa loob ng mahigit 30 minutos. Insyaallah, upang mabigyan ng paliwanag o mabigyan ng pagbibigay ng payo o mabigyan ng tinatawag natin na pag-iimbita ang mga kapatid natin na hindi Muslim. Nandito kami ng CCN na kung saan ay mamahagi ng mga iba yung tulong nang sa ganoon ay maipalaganap ang katuruan ng Islam sa pamamagitan ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam, at ganoon din doon sa pamamagitan ng mga kapatid natin na gumagawa ng lahat para lamang doon sa kaluguran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na maikalat ang salita ng totoong tunay na Diyos na lumikha sa ating lahat. Marami po tayong dapat pag-usapan dahil matagal po tayong nawala sa sistema ng dawa dahil sa ating kalagayan. At alhamdulillah ay binigyan tayo ng lakas muli ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang muling sumabak, magtrabahong muli. Inshallah, hindi nadalayan ko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na maging tuloy-tuloy ang ating paglakas at maging tuloy-tuloy ang gawain na ito ng ating mga kapatid sa larangan ng Facebook, sa larangan ng YouTube, o sa larangan ng tinatawag natin na social media. Wala pa po kaming naiisip na pag-uusapan natin patungkol sa mga usapin na ito, pero gusto namin bigyan unang-una ng linaw ang tungkol sa mga salita ng mga propeta. Kasi marami, kahit na ako ay nagpahinga sa dawa dahil sa aking sakit, maraming nagsasabi na Quran ninyo yan kaya pinapaniwalaan ninyo. At itong sa amin, Biblia, ito yung pinapaliwalaan namin. Kaya nga, ang nangyayari, madalas, ipapaliwanag namin, inshallah, hindi naman kami nagkulang. At nagpapasalamat ako sa mga kapatid natin na
patuloy at patuloy na walang kapaguran sa pagpapaliwanag ng Islam, sa pagpapaliwanag ng mga turo ng mahal na sugo sa Raloy Salam, sa paliwanag ng mga ginawa ng mga naunang propeta. Hindi ko na sila iisa-isahin dahil napakarami nila na nakikita ko sa Facebook. Nagpapasalamat ako sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at nagpapasalamat tayo doon sa kanila, ng mga kapatid natin na nagpapalaganap ng dawa, nagpapalaganap ng Islam. At makita mo direct, yung iba, kinukuha pa nila yung mga kapatid nating namatay, dadalhin sa libingan. Alhamdulillah, yung hindi matatawaran na kilos. Kung niisip ko nga, pag nakikita ko yung mga kapatid natin ngayon, kahit ako nung malakas pa ako, hindi ko nakakaya yung ganun. Na pupunta ka sa isang madilim na lugar, kukunin mo yung kapatid natin na namatay, hugasan mo, dadasalan mo. Once ko lang nagawa yun, at yun pa, nung kabataan ko, pero sila tuloy-tuloy yung kanilang ginagawa na ito. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Balik po tayo doon sa usapin na bakit lingwahe ng mga propeta yung unang topic na napili namin para nang sa ganun ay mabigyan namin ng pansin o mabigyan ng pansin ng mga nakikinig, ng mga tao na wala sa loob ng Islam. Tinatarget ng usapin natin ay yung mga hindi Muslim na kung saan ipinagpipilitan nila na may mga salita din ang Diyos na ito ay hindi salita ng mga propeta. Pero sinasabi natin, sa katuroan ng Islam, maliwanag na ang lahat ng mga propeta ay meron silang kanya-kanyang mga lingwahe. At yung mga revelasyon ay nandoon sa kanilang mga lingwahe. Kaya nga, laging pinagtutuunan namin ng pansin ay ang lingwahe. At doon sa mga hindi Muslim na pinagpipilitan na salita na rin ng Diyos ang hindi, ang Tagalog, salita na rin ng Diyos ang English, salita na rin ng Diyos ang tinatawag na Bisaya. Hindi pa maaaring ganun. Kasi kung iisipin po natin, logically speaking, hindi na po natin kailangan ng proof. Tignan po ninyo. Kung tayo ho, katulad ko ho, isang Pilipino, kung ako po ay mapupunta sa ibang bansa, ang laging tanong sa akin, anong lingwahe ng Pilipino? Diba? Tagalog. Kahit saan tayo mapunta, laging nandoon, hindi mawawala yung lingwahe natin, na kung saan yung lingwahe nila ay ginagamit din natin. Bilang komunikasyon para makausap natin yung mga doon talaga na nakatira sa sinasabing bayan. Katulad sa Arabia, Saudi Arabia, kailangan natin magsalita ng Arabic para na sa ganun, maintindihan natin yung mga hindi nakapagsalita ng Tagalog o hindi nakapagsalita ng Muslim. Kaya dito po sinasabi natin na si Jesus alayhi salam, ang kanyang salita ay Aramaic, na kung saan yung Aramaic na iyon ay ginamit din sa huling revelasyon na ibinigay sa kanya, kung saan ito yung tinatawag na Injil. Hindi natin pwedeng sabihin na kailangang i-translate at pagkatapos ito rin yung salita ng Diyos. Tandaan natin na ang salita ni Jesus na Aramaic, ito yung ibinigay sa Injil. Ito yung nakapaloob sa Injil. Kasi iyon ang salita niya . Hindi pwede na Tagalog agad ang sasabihin o Tagalog agad ang bibigyan natin ng pansin patungkol kay Jesus. Hindi natin yung logically speaking na sinasabi natin kanina na tayong mga Pilipino, kapag pinagawa tayo ng letter, unang-unang pagagawin sa atin ng letter, ay isang doon sa salita natin. Halimbawa, gumawa tayo ng sulat, gumawa ko ng sulat papunta sa ganito, para sa ganito, nagiging formal na lang yung English dahil sa kapanahunan natin ngayon, pero ang salita pa rin na Tagalog, yun ang lagi nating bitbit. Maniniwala o tatanggapin ba natin na si Abdul Karim Dagohoy ay isang Chinese? Paano tayong paniniwalaan na si Karim Dagohoy ay Chinese? Malinaw na malinaw na si Karim Dagohoy ay nagsasalita ng Tagalog at hindi nakapagsalita ng Chinese. Ganon din ang kapanahunan ni Jesus alayhi salam. Nagsasalita siya ng Aramaic at hindi English ang kanyang salita at walang English ng panahon na yun. Lalong walang Tagalog.
nung panahon ngayon. Kaya kung ano man yung mga lumalabas na Tagalog o lumalabas na English o lumalabas na Bisaya, partikular doon sa mga sinasabi ni Jesus, at sinabi ni ganito, sinabi ni Juan, sinabi ni Mateo, sinabi ni Pablo, ito ay isang mahina. Okay? Mahina kung saan yung kahinaan na yon ay hindi natatanggap, lalong-lalo na nung nandoon sa katotohanan. Sino yung mga nasa katotohanan? Kami yung mga Muslim, mariin na sinasabi namin na kami yung nasa katotohanan dahil ito mismo ang sinasabi sa atin ng lumikha sa atin. Ito ang sinabi sa amin na lumikha sa atin. At ganoon din kay Jesus, alayhi salam. Walang ibang pwedeng paniwalaan patungkol kay Jesus, kundi yung naglikha sa Kanya. No? Wala tayong pwedeng paniwalaan na salita, wala tayong unang-unang pwedeng paniwalaan na salita, na lingwahe patungkol kay Jesus, kundi yung naglikha sa Kanya dahil ito yung karapatan niya. At yung mga katangian, yung mga istorya, yung mga nangyari kay Jesus, ang nagkwento nito mismo ay naglikha sa Kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay ibinigay niya bilang aral, bilang pinagkukunan ng kaalaman doon sa mga Muslim. Kaya nga sinasabi ko noon sa mga hindi Muslim, ang lahat ng mga sinasabi ng hindi Muslim patungkol kay Jesus ay isang kasinungalingan. Bakit? Dahil ang nagsabi o ay nagkwento ay yung tinatawag natin na hindi naman nila nakita si Jesus, hindi nila nakasama si Jesus, bagkus ito ay kwento lamang ng mga tao, ng iba ay gumagawa ng kwento ng mga historian, at yung iba naman ay gumagawa ng kwento para magkaroon sila ng sarili nilang libro o para magkaroon sila ng sarili nilang revelasyon. Pero ang ibinigay po sa atin na katuruan ng lumikha sa atin ay yung katotohanan, unang-una ay patungkol sa paniniwala sa Kanya, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, patungkol sa paniniwala sa kitab, sa book, patungkol sa mga anghel, paniniwala sa tinatawag natin mga propeta kay Jesus alayhi salam, kay propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kaya nga ho dito, mariin na sinasabi namin bilang aral, bilang payo doon sa mga wala pa sa loob ng Islam na kung kukuha tayo ng kaalaman o kung kukuha tayo ng tinatawag natin na istorya patungkol kay Jesus, wala pong ibang pinakamalapit, wala pong ibang pinakatama, at wala pong ibang pinaka-eksakto, kundi ang mga sasabihin ng mga Muslim, partikular yung mga Muslim na nag-aral sa iba't ibang eskwelahan, o partikular sa mga Muslim na nag-aral ng tinatawag natin na istorya ng mga propeta. Sa beginners pa lang po ng mga mag-aaral, kahit kami noon, nung beginners kami, ay ando doon na yung mga kwento, yung mga aral ng mga propeta, partikular kay Jesus alayhi salam, na napakahirap mong tanggihan at hindi mo pwedeng tanggihan dahil mismo ang nagkwento ay ang mismong naglikha sa Kanya, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sino ang pinagkwentuhan unang-una? Ang katulad din ni Jesus alayhi salam na propeta at sugo, si propeta Muhammad sallallahu alayhi salam. Napakahirap tanggihan ng mga kwento, lalong-lalo na mula sa sariwang bibig ng mahal na sugo sallallahu alayhi salam. Dahil nung ikinuwento po niya ito, ando doon yung kanyang mga kasamahan. Tignan po ninyo yung doon sa mga non-Muslim. Tignan po ninyo yung pagiging totoo. Ando doon ang mahal na sugo sallallahu alayhi salam na kung saan ito ay biniyayaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mahusay na pag-uugali, na hindi nagsisinungaling, na merong pinakamarangal na buhay, pinakamaayos na buhay sa mundong ibabaw. At pagkatapos noon, mayroon siyang mga kasamahan din na kung saan halos, yung iba ay halos pumapantay na sa kanya. Dahil sa pagmamahal sa kanya, ginagaya siya. Ginagaya siya kung papaano siyang magsalita, kung papaano siya ganong kalinis sa buhay, kung papaano siyang umiwas sa kasalanan, kung papaano siyang lumaban sa mga mali, kung papaano niya pinakitunguhan ang mga
walang pananampalataya at ganoon din ang mga mananampalataya kung bakit dumami ng dumami ang mga Muslim. Sila yung mga tao na pinagbigyan ng revelasyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala galing sa mahal na sugo sa Salam para nang sa ganun, yung revelasyon na ito ay maingatan, ma-preserve, at yung revelasyon na ito ay mapanghawakan simula pa noong ito ay binaba at hanggang sa dulo ng panahon. Malapit na po tayo sa panahon, sa dulo ng panahon, at kami rin tayo ngayon ay inabot pa namin yung mga aral. Mga aral na kung saan ito ay mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na nag-iisang tagapaglikha, at pagkatapos ay ibinigay niya sa mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam. May pagkakataon na dinala ni Anghel Jibril, ibinaba sa mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam, at pagkatapos ibinigay ng mahal sugo sallallahu alaihi wasallam doon sa kanyang mga kasamahan. Unlike doong kapanahunan ni Jesus, nung ibinaba ang revelasyon, hindi alam ng kahit sinong kwento o kahit na sinong nagnanarrate o kahit na sino pa man ang magkwento kung papaanong ibinaba ang tinatawag natin na Ebanghelyo ni Jesus. Makikita at makikita po natin yung isang matibay na ebidensya na hindi kay Jesus nanggaling yung mga ebanghelyo na ibinabasa natin sa Biblia, kundi ito ay kwento lamang ng mga tao na hindi nakasama ni Jesus. Katulad ng sinasabi natin na pagbasa sa Ebanghelyo ni Mateo. Noong panahon ni Jesus po, wala pong pangalan ng Mateo. Hindi pwedeng i-translate ang kanilang mga pangalan galing sa Aramaic papunta sa English dahil wala po tayong karapatan. Yung Matthew ay English, yung Mateo ay Tinagalog, at wala po tayong karapatan kahit sino sa mga nilikha na i-translate ang mga ganitong pangalan dahil unang-una, hindi tayo ang naglikha sa kanila at hindi tayo ang nakakaalam ng kwento patungkol kay Jesus, kundi ito ay karapatan lamang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya tingnan niyo natin na walang mababasa sa loob ng Biblia o dun sa tinatawag natin na kasulatan na ginagamit ng mga non-Muslim na kung saan walang nakasulat dito na ebanghelyo ayon kay Jesus. Lahat ay ayon kay Lucas, ayon kay Mateo, ayon kay Juan, napakaraming ayon kay. Pero kung alam lamang natin o mga sang Kristyanuhan na ang ebanghelyo po ay ibinigay po kay Jesus. Kaya ang mapapaniwalaan po natin, yung ebanghelyo na topic natin, yung ebanghelyo na lagi nating pinag-uusapan, ito po ay ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Jesus alayhi salam, pero ito po sa kasamaang palad ay hindi na makita sa ngayon. Kaya po sa kagandahang loob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tayo ay pinagkalooban niya ng Quran, na kung saan itong Quran na to ay pagpapatuloy ng mga ginawa o ng mga kaganapan patungkol kay Jesus at sa iba pang mga propeta, na ito ay tinapos ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam sa salita ng Arab o sa salita na tinatawag natin na Arabic. Kaya po kung kayo po ay naghahanap ng tamang landas, at dapat po tayong maghanap ng tamang landas upang nang sa ganun ay magkaroon ng biyaya yung ating buhay dito sa mundo, at ganun din magkaroon tayo ng magandang patutunguhan, insyaAllah. Kasi alam mo, direct, nakikita ko yung marami na naghanda ng piyesta, naghanda ng birthday, pati yung namatay na, pinaghandaan pa rin, kakain sila, tapos ilalagay nila sa minsan nasa cake, happy birthday in heaven, no? Nakakaawa silang tignan. Kaya nga minsan hindi ko alam kung paano yung nanghihina ka dahil galing ka sa ospital, mababasa mo na ganun, happy birthday in heaven. Hindi nila alam na ang bawat tao, lalong-lalo na yung hindi Muslim, sila ay pinaparusahan sa libingan. Wala sila sa heaven.
Hindi pwedeng happy birthday in heaven, nagse-celebrate dito yung mga kamag-anak mo, tapos ikaw dyan nasa heaven, mag-celebrate ka linya, wow, dubila. Hindi po gano'n ang katuruan. Kaya nga minsan nadirekta ko na yung isang post na sino man yung nagsasabi ng happy birthday in heaven, isa itong kamangmangan sa reliyon at isa itong kamangmangan sa pagkilala sa nag-iisang Diyos. Dahil unang-una, kapag patay na tayo, yung katawan natin ay nasa lupa, at yung katawan na nasa lupa, ang aral na nagbigay nito, ay hindi isang simpleng tao lang, kundi ito ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Galing sa Allah subhanahu wa ta'ala at ibinigay sa mahal na sugo, at mayroong mga kwento ang mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, mayroong sinabi ang mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam, at sa napakatibay ng mga hadith, sa mga napakatibay na proof na napakahirap tanggihan, may Kristiyano na pinarusahan sa loob ng libingan at mayroong Kristiyano na hindi tinanggap ang kanyang katawan sa lupa. Napakarami. Habang nasa ospital ako, direct, yung isang teacher ko, pinakinggan ko yung live niya. No? Napakarami niyang ibinigay na proof na mayroong pinaparusahan sa libingan, no? Na kung saan yung parusa sa libingan na yun, tapos yung pinaparusahan sa libingan, meron siyang buhay na kamag-anak, at nakikita ng buhay na kamag-anak na to, yung kanyang namatay na kamag-anak. Sabi ng kamag-anak, nagpakita sa akin, yung kamag-anak natin na namatay. Hindi niya alam kung bakit nagpakita. Pero doon sa hadith natin, direct makikita, no, at matibay din na sinasabi ng mga ulama natin, sa loob ng katuruan na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung bakit nagpapakita sa atin yung mahal natin sa buhay sa loob na libingan o sa ating panaginip, dahil itong mga kamag-anak natin ito ay naghahanap ng dawa, lalong-lalo na yung di Muslim. Ibig sabihin, naghahanap sila ng paliwanag sa Islam na ito ay maiparating natin doon sa kanyang kamag-anakan, sa kanyang mga anak. Nandaming mga hadith at nakakakilabot, no? Nakakakilabot na yung mga scholar natin ay sama-sama sila na naghanap ng mga proof, ng mga batayan na pinaparusahan ang tao sa libingan. Even tayong mga Muslim, no? Even tayong mga Muslim ay maaari tayong dumaan sa parusa sa libingan. Wa'udzubillah. Hindi natin sinasabi, hindi natin ginugusto. Pero nang dahil sa ating mga kamalian, nang dahil sa ating mga kasalanan dito sa mundo, ay nagkakaroon tayo ng hirap sa kamatayan at yung parusa sa libingan. Kaya ito yung mga sinasabi natin, mga mahal namin tagapakinig, partikular yung tinatarget namin sa usapin ito, ay yung mga hindi Muslim, na bigyan ninyo ng pansin yung buhay ninyo hanggat nandito tayo sa lupa. Kasi katulad din ninyo ako at yung iba pang nagpapaliwanag ng Islam na kung bakit kami ay nagsusumikap na maiparating yung mensahe, minsan nagagalit na sa amin, minsan nga na-send ng anak ko yung isang live ko sa USA niya na-send. Sa USA na-send, kaya pinutakti ako ng mga comment na puro pagmumura, puro pagbabash. Eh di natawa na, sabi ko sa anak ko, bakit naman napunta ng USA yan? Taga dito lang tayo sa Maynila. No? Kaya bakit kami nagpupumilit doon sa mga non-Muslim, no? Hindi para kayo ay saktan, hindi para kayo ay pahiya, kundi ang nais lang namin po talaga ay yung mabuksan yung puso natin doon sa liwanag ng Islam at mailabas kayo doon sa kadiliman. Nabigyan nyo ng pansin, no? May isa pa nga direct. Medyo lumakas-lakas na ako, nagsimula uli ako magdawa, nagpunta ako doon sa lugar ko. Yung isang kababata ko, balita ko, G, nag-Muslim ka na. Nakita ko, may post ka. Nakita ko, nangangaral ka doon sa mga tao. Sabing ganun. Pero huwag mo na akong kausapin. Huwag na tayong mag-usap patungkol sa Islam. Yun ang banat niya sa akin. Huwag na tayong mag-usap patungkol sa Islam. Pag-usapan na lang natin yung mga pagkain. Balita ko, masarap kong magluto ng biryani. No, pag-usapan natin yung pagkain, huwag na yung Islam. Kaya naisagot ko sa kanya, alam mo ate, wag mong apihin yung sarili mo na huwag natin pag-usapan yung relihiyon.
dahil sa relihiyon at pagsamba kung bakit tayo nandito sa mundong ito. Kaya yun, unti-unti, naramdaman din niya yung sarap at lutong na kapag pinag-uusapan yung relihiyon, lalo na nadadaan mo siya doon sa malumanay na pag-uusap at mayroong matitibay na proof at mayroong matitibay na katibayan na mahirap tanggihan. Hindi pa niya nababasa yung mga katibayan, sinasabi ko na lang sa kanya. Pero lalo na kung ipapakita pa natin yung katibayan, no? Kaya humihiling ako sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mabuksan ang puso ng bawat isa, na magabayan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, partikular din sa mga mahal natin sa buhay, na makasama natin sila sa ating pagsamba dito sa mga masjid, makasama natin sila sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, makasama natin sila sa suna ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam. Wala akong ibang minsan naiinggit ako direct dahil nakikita mo, puntahan natin yung mga kapatid nating Maranao, magugulat ka. Dikit-dikit ang kanilang angkan. Yung nasa ganitong lalawigan, kilala si ganito dahil sila pala ay magkamag-anak. Sa dami nang napunta natin na lalawigan o ng mga probinsya dito sa lugar, nagugulat ako, kakilala nila yung ganyan. Uy, pinsan kayo si ganito, mayroon kaming mosque sa ganito. No? Napakasarap pakinggan na yung pinsan mo, yung kapatid mo, nanay mo, tatay mo, nandun kayo sa isang relihiyon na sumasamba kayo ng tama. Napakasarap tignan na pagsamba ninyo ng tama, sabay-sabay kayo, at pagkatapos makikita mo yung mga anak mo na nandoon din na sumasamba sa napakasarap tignan. Humihiling ako sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na wag lang natin tignan yung ating kayamanan, na matutuwa tayo sa kayamanan na ito. Wag natin tignan yung lusog, gandang lalaki, sexy yung ating mga anak na babae, straight ang buhok, napakaganda ng kutis, no? Ang damit, kita ang pusod. Wag tayong matuwa sa ganyan, mga minamahal kong kakristyanuhan, dahil ito ay hindi naaayon sa itinuro sa atin o hindi ito naaayon sa tunay na buhay na ibinigay sa atin na nag-iisang tagapaglikha. Kung isong iisipin na ang buhay ni Jesus a.s., ang buhay ni Maryam a.s., ang mag-inang ito ay namuhay sa loob ng Islam. At sa mga kababaihan, hindi nagnamit si Birheng Maria na kung saan labas ang pusod. Ito ay nakakadiri. Ito ay nakakadiri sa larangan ng kahinhinan ng mga kababaihan. Pero sa panahon ngayon, ito ay akala nila ay tumataas yung kanilang moral. Akala nila ay tumaas ang kanilang tinatawag na kaalaman at estado sa buhay. Akala ng iba, may pera tayo, may sasakyan tayo, may nakatira tayo sa condominium, ang gaganda ng damit natin. Akala ng marami ito ay isang tagumpay. So humihiling ako sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mabuksan ng puso ng bawat isa, lalong-lalo na doon sa mga hindi Muslim, sa aking mga kamag-anak, malapit na kamag-anak at kaibigan, mga kaklase, mga kapitbahay, at sa iba pa na mabuksan ang kanilang puso tungo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil ito yung totoong tagumpay. Ito yung pinakamataas na antas ng kasiyahan dito sa lupa, ang pagyakap sa Islam. Ito yung pinakamataas na antas ng kaligayahan dito sa lupa na may isa pamuhay natin, yung totoong isinapamuhay ni Birheng Maria, yung totoong isinapamuhay ni Jesus a.s., yung totoong isinapamuhay ng kanyang lolo na si Imran a.s. No, humiling ako sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at dinadalangin ko ang bawat isa, lalong-lalo na ang aking mga mahal sa buhay, ng mga non-Muslim, na gabayan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pabuksan ng kanilang puso tungo sa liwanag ng Islam. At ganoon din, humihiling ako sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipagkaloob ang tagumpay sa buong kamusliman, na ipagtagumpay sa atin ang lahat ng kumakalaban sa atin,
at maipalaganap natin ang Islam at ang kapayapaan. At ganoon din niya, humihingi ako sa inyo na padaliin mo sa amin kung ano man ang iyong itinakda sa amin. Lalong-lalo na sa mga proyekto namin ngayon na ginagawa namin patungo sa iyo, na padaliin mo sa amin ito ang pagpapatayo ng sarili naming masjid, kung saan nandoon yung mga kabahayan ng mga kapatid nating Muslim na magamit ito sa mahabang panahon, na maging madali sa akin ang pagpapatayo nito, na ito ay nasa loob ng tundo, dahil totoong walang masjid sa neighbors o dun sa tinatawag natin na kapitbahayan daw alayhi wassalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wastaghfiruhu wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.